Ang Clinton, Mississippi ay kilala bilang isang tahimik na bayan kung saan bihira ang mga pagpatay. Pero isang gabi noong 2019, biglang nabasag ang katahimikan ng komunidad dahil sa putok ng baril. Dose-dose ng sasakyan ng mga pulis ang pumalibot sa isang bahay. Sa loob nito, isang nakakatakot na trahedya ang nangyari. Isang bagay na walang mag-aakala. 2:30 ng madaling araw ng February 16, 2019. Nabasag ang katahimikan ng Clinton residential area. Narinig ang mga sigaw at putok ng baril na umalingaw-ngaw sa gabi. Ilang minuto lang ang lumipas nakatanggap ang 911 emergency dispatch ng agarang tawag. Iniulat doon ang isang away sa loob ng bahay na posibleng mauwi sa karahasan. Ang insidente ay naganap sa isang bahay sa Fox Hill Drive sa Huntcliffe area. Dahil sa impormasyong natanggap, agad na ipinadala ng Clinton Police Department ang mga pulis patungo sa lugar upang alamin ang sitwasyon. Pagdating ng mga sasakyan ng mga pulis malapit sa bahay, biglang lumala ang sitwasyon. Mula sa loob, isang armadong lalaki ang biglang umatake at nagpaputok laban sa mga pulis. Kaya napilitan ng mga opisyal na magtago at agad na tumawag ng karagdagang backup. Habang patuloy silang pinapaputukan ng suspect na nakabarikada sa loob, kailangan nilang protektahan ang kanilang sarili. Kasabay nito, mabilis nilang itinayo ang perimeter o harang sa paligid ng lugar. Sa unang obserbasyon, nagkaroon ng dahilan ng mga pulis na maniwala na may ilang tao pa sa loob ng bahay na posibleng mga bihag. Agarang iniulat sa mas mataas na command ang buong pangyayari. Makalipas sa maikling oras, agad na ipinadala ang SWAT teams at iba pang espesyal na unit upang tugunan ang mapanganib na sitwasyon ng armadong hostage. Ilang minuto lang nakakalipas, mahigit 50 sasakyan mula sa mga patrol car at ambulance hanggang sa mga espesyal na sasakyan ng SWAT ang pumalibot at nagsara sa lahat ng labasan ng bahay. Habang madilim pa ang paligid, nagsimula nung umalingaw-ngaw ang mga anunsyo mula sa loudspeaker. Binalaan nito ang mga residente na manatili na lamang sa loob ng kanilang bahay o lumipat sa mas ligtas na lugar. Samantalang nanatiling hindi tiyak ang sitwasyon sa loob ng bahay. Bukod sa armadong suspect na nakabarikada, walang nakakaalam kung ilang tao sa loob o kung ano ang kalagayan nila. Ang tensyonadong standoff ng dalawang panig ay tumagal ng halos 12 oras. Upang malutas ang deadlock, ipinadala mga surveillance robots at mga bihasang negotiation specialists upang makipag-usap sa hindi matatag na suspect. Ngunit bawat pagtatangka na makipag-ugnayan ay sinasalungat ng suspect. Partikular pa na nakakabahala ang impormasyon mula sa loob na may 2 bata na nanatiling bihag sa bahay. Matapos ang mahigpit na negosasyon, nagtagumpay ang mga pulis na mapaniwala ang suspect na pakawalan ang 2 bata. Ang paglabas ng mga bata mula sa panganib ay hindi lamang kasiguraduhan sa kanilang kaligtasan, kundi nagbigay rin ng pagkakataon sa SWAT team na simulan ang kanilang hakbang patungo sa planadong aksyon. Nang malinaw na walang balak sumuko ang armadong suspect, ginawa ang huling desisyon. Kaagad na pinaposisyon ang mga sniper at agad lininis ang daan para makapasok ang special forces. Matapos makontrol ang sitwasyon, ang tanawin sa loob ng bahay ay nag-iwan ng nakakatakot na imahe na mahirap kalimutan. Ang tanawin na sinalubong ng mga investigador ay tunay na nakakakilabot. Nagkalat ang mga gamit sa buong bahay at nagkalat rin ang napakaraming dugo. May mga butas din ng balas sa mga pader. Ngunit ang pinakanakakatakot na nakita nila ay ang 4 na bangkay na nagkalat sa iba't ibang kwarto ng bahay. Kasama sa mga biktima ang 3 babae at 1 lalaki. Lahat ay patay bago pa man dumating ang rescue forces. Sa unang obserbasyon sa lugar, nakita na ang bawat biktima ay may maraming tama ng bala na nagpapakita na ang gumawa ay kumilos na may nakakatakot na kabangisan at determinasyon. Isang 9mm semi-automatic handgun ang natagpuan malapit sa lugar kung saan na-neutralize ang suspect. Malamang ito ang gamit na baril sa pagpatay. Ayon sa ebidensya, unang tinukoy ng mga investigador na ito isang family massacre na may mataas na antas ng karahasan. Ngunit isang malaking tanong ang nanatiling walang kasagutan. Kung totoong pinatay ng suspect ang buong pamilya, ano ang nagtulak sa kanya sa ganon kalupit na desisyon? Sa mga unang investigasyon ng eksena ay nagbigay lamang sa mga investigador ng paunang impormasyon tungkol sa 4 na patay na katawan sa loob ng bahay. Ang pagkilala sa mga biktima ay medyo pahirapan dahil sila ay mga Asian at pribado ang kanilang pamumuhay. Wala din silang gaanong close na mga kapitbahay. Ang paunang pagkilala sa mga biktima ay humarap sa matinding pahirapan.
Bukod pa rito, sa maliit na bayan na ito, kaunti lamang ang komunidad ng Vietnamese at ang pamilyang ito ay namumuhay ng palihim at bihira makipag-ugnayan sa iba. Dahil dito agad na sinelyuhan ng investigation team ang buong lugar. Maingat nilang tinipon ang bawat detalye na makakatulong upang makilala ang biktima. Maingat na nagsaliksik ang mga investigador mula sa mga personal na documents sa pitaka ng mga biktima hanggang sa mga nameplates sa mga larawan ng pamilya na nakadisplay sa pasilyo. Ang mahalagang breakthrough ay dumating nang makakita ang isang mapanuring investigador ng koleksyon ng mga litrato na nakadisplay sa mga palamuting istante sa pangunahing sala. Partikular na nakatawag pansin ang mga wedding photos at family pictures, larawan ng isang mag-asawang Vietnamese na masay nakangiti sa kanilang espesyal na araw. Kasama rin ang mga larawan ng buong pamilya na masay nagbabahagi ng mga sandali kasama ang kanilang 2 anak na babae. Nang ikumpara ng mga investigador ang mga litrato sa impormasyon mula sa personal na Facebook page ng suspect, nagkaroon sila ng malaking lead. Ang lalaking nasa wedding photo ay si Nam Lee, ang may-ari ng bahay at siya ring suspect na na-neutralize ng Special Forces. Higit na kapansin-pansin ang mukha ng babaeng ikinasal sa litrato ay malaking pagkakahawig sa isa sa mga babaeng biktima na natagpuan sa eksena. Batay sa paunang ebidensya, bumuo ang mga investigador ng hypothesis na ang lahat ng biktima ay malapit na kapamilya ng suspect. Maring kabilang sa ugnayang ito ang kanyang asawa, hipag, ibang kamag-anak o maging ang kanyang biyanan. Ngunit upang makalipat mula sa hypothesis patungo sa tiyak na konklusyon, kailangan ng opisyal ng verification. Ito ay sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga kamag-anak na buhay o pagkukumpara sa mga legal na dokumento. Kasabay nito habang isinasagawa ang autopsy, maingat na kinuha ng forensic team ang mga fingerprint ng lahat ng biktima. Pagkatapos, ipinasok ang mga fingerprints sa system upang ihambing sa national database at ikumpara rin sa mga dokumentong pagkakakilanlan ng tatagpuan sa lugar ng insidente. Sa loob ng 24 hours noong linggo ng February 17, natapos ng Hinds County Medical Examiner's Office ang detalyadong pagsusuri at opisyal na ibinalita ang buong pagkakakilanlan ng mga biktima. Lumabas sa resulta ng 4 na nasawi ay sina Lan T. Mai Van, 30 years old, Lee T. Mai Van, 28 years old, Phan Mi Lee, 28 years old at Chu Tin Van, 65 years old. Agad na ikinumpara ng mga pulis ang mga pangalang ito sa impormasyon tungkol kay Nam Lee. At lubos na tumugma ang resulta sa paunang hypothesis. Si Lan ay asawa ni Nam Lee. Si Lee T ay hipag ni Nam Lee at si Min ay fiancé ng hipag. Si Chu naman ay babysitter at kaibigang malapit ng pamilya. Matapos makumpirma ang pagkakakilanlan ng mga biktima, lumipat na sa susunod na yugto ang investigasyon. Layunin nitong maunawaan ang kwento ng bawat isa sa kanila at tuklasin kung ano ang tunay na nagtulak sa trahedya. Si Lan T. Mai Van ay 30 years old na kilala bilang Lan, ang misis ni Nam Lee. Isa siyang mabait at mahinahang babaeng Vietnamese na lubos na nakatuon sa kanyang pamilya at trabaho. Noong 2013, pinakasalan niya si Nam Lee at nagkaroon sila ng 2 anak na babae, edad 5 at 2. Magkasama nilang itinayo ang isang maliit na nail salon na tinawag na Envy Nail sa Hazelhurst. Bilang panganay sa pamilya, madalas siyang pagkatiwalaan ng mga kamag-anak at siya rin ang naging tulay upang makapunta sa Amerika ang ibang miyembro ng kanilang pamilya para muling magsama-sama. Mahal din siya ng kanilang mga customers sa Envy Nail. Ayon sa kanila, sila na ay maalaga at maasikaso, kaya't nararamdaman ng mga customer ang init ng isang pamilya sa kanyang pagtrato. Walang mag-aakala na ang babaeng ito na lagi nagbibigay saya sa iba ay hahantong sa isang trahedya na ginawa mismo ng kanyang mister. Si Letty ay 28 years old, kilala bilang Lee at kapatid na babae ni Lan. Siya rin ang sentrong tauhan na nag-uugnay sa lahat ng naroon noong araw ng insidente. Sa edad na 28, nakaharap siya sa pinakamahalagang yugto ng kanyang buhay, ang pagkakaroon ng sarili niyang pamilya. Kamakailan lamang ay na-engage siya sa kanyang matagal na kasintahan na si Phong Min o tawagin na lang nating si Min at masigla naghahanda para sa kanilang kasal na nakatakda sana noong 2019. Ayon sa mga nakakilala sa kanya, si Lee ay banayad ang ugali, mahiyain at mapagkumbaba. Nakapunta siya sa Amerika sa pamamagitan ng family sponsorship at tumulong sa nail salon na ipinapatakbo ng kanyang kapatid. Kahanga-hanga rin ang magandang relasyon niya sa kanyang bayaw na si Nam Lee na tinitingala niya bilang nakakatandang kapatid sa pamilya. Dahil sa maayos na relasyon nila magkakapamilya, lalo itong nagdulot ng matinding sakit at kalituhan na maging biktima siya ng massacre.
Lalo pang masakit ang kanyang biglang pagpanaw dahil ito ay nangyari ilang sandali bago matupad ang kanyang pinakaasam na kaligayahan. Si Min naman ay 28 years old, ang tanging lalaking biktima sa trahedyang ito. Siya ang fiancé ni Lee, isang Vietnamese American na may muunlad na karera sa larangan ng medisina. Noong panahon ng insidente, siya ay nasa internal medicine residency sa isang hospital sa Louisiana. Matagal na magkasintahan sina Min at Lee at suportado ng parehong pamilya at mga kaibigan ang kanilang relasyon. Nung malagim na linggo ng insidente, bumiyahe siya mula Louisiana patungong Mississippi upang bisitahin ang kanyang fiancé at pamilya nito. Ngunit sa kasamaang palad, ang masayang pagbisita ay naging kanyang huling paglalakbay. Lahat na nakasalamuha kay Min ay may parehong pananaw. Isa siyang matalino, magalang at professional na binata at higit sa lahat, malalim ang kanyang pagmamahal kay Lee. Ang pagkawala ng isang doktor na may maliwanag ng kinabukasan ay nagdulot ng matinding pagkabigla, hindi lang sa pamilya kundi maging sa komunidad ng medisina. May isang kapansin-pansing detalye. Bagamat wala siyang kaugnayan sa dugo kay Nam Lee, siya ang nag-iisang lalaking biktima sa insidente. Dahil dito, lumitaw ang mga haka-haka. Maaring sinubukan niyang ipagtanggol ang kanyang kasintahan at pamilya nito kaya siya naging target ng suspect. Ano man ang naging dahilan, ang pagkamatay ni Min ay isang napakalaking kawalan para sa pamilya at sa propesyong kanyang pinaglilingkuran. Si Cho naman ay humigit kumulang 65 years old, ang huli at ang pinakamatandang biktima. Isa siyang matalik na kaibigan ni Lee mula Vietnam na kalaunan ay lumipas sa Amerika at naging parang tunay na miyembro ng kanilang pamilya. Ang pangunahing tungkulin niya ay alagaan ang dalawang anak ni Nam Lee at Lan habang abala mga ito sa kanilang nail salon business. Kahit matagal na siyang naninirahan sa komunidad, nahirapan pa rin siyang lubos na makihalubilo dahil sa language barrier. Hindi siya halos makapagsalita ng English, kaya't nanatili lamang sa mababaw na pagbati ang kanyang pakikipag-usap sa mga kapitbahay kahit madalas silang magkita. Sa edad na 65, dapat sana'y tahimik at payapa niyang tinatamasa ang buhay kasama ang mga anak at apo. Ngunit itinakda ng kapalaran na magtapos ang kanyang buhay sa isang trahedya. Kasabay ng mga taong itinuturing niyang sariling pamilya sa banyagang lupain. 4 na tao na may 4 na magkaibang kwento ng buhay. Ngunit pinagtagpo sila ng isa nakakatakot na gabi na walang sino man ang nakapaghula. Malinaw na ang relasyon ng mga biktima kay Nam Lee. Sila ang mga taong pinakamalapit sa kanyang buhay. At dahil sa kalinawang ito, lalo naging mahirap unawain at mas nakakasakit sa damdamin ang insidente. Ang pinakamahalagang tanong na paulit-ulit na sumasagi sa isip ng lahat ay ano nagtulak kay Nam Lee na gumawa ng ganong kalupit na desisyon laban sa mga taong dapat ay kanyang minamahal at pinoprotektahan. Upang malaman ang mga sagot, kailangan nating silipin ng mas malalim ang pagkatao ni Nam Lee at ang mga pangyayari na humantong sa madugong trahedya. Kapansin-pansin ang natuklasan ng mga investigador at ng media tungkol kay Nam Lee. Matapos ang insidente ay lubos na kabaligtaran ng imahe na isang nakakatakot na mamamatay tao nung gabing yon. Si Nam Lee ay pinanganak noong 1981 at nagmula sa Hue City sa Vietnam. Ayon sa impormasyon mula sa mga kapitbahay, ibinahagi ni Nam Lee na lumipat ang kanilang pamilya mula sa isang malaking syudad patungo sa Clinton area noong unang bahagi ng 2010. Isa pang kapansin-pansin na detalye, si Nam Lee ay may malinis na personal na record, walang anumang kasong kriminal o bahid ng gulo. Wala siyang anumang naitalang kaso, kriminal na record o problemang legal sa kanyang nakaraan. Kilala rin siya bilang isang taong may matatag na trabaho at kita dahil siya ay namamahala ng nail salon kasama ang kanyang misis. Maayos din ang kanilang financial status, kaya't nakaya nilang isama si Lee at si Mrs. Cho upang makapunta sa Amerika at manirahan kasama nila. Sa paningin ng lahat, si Nam Lee isang family man, mahinahon at palakaibigan. Wala siyang iskandalo o alitan sa kahit sino at kilala bilang isang taong handang tumulong kapag may nahihirapan. Pagdating sa kalusugan, ipinapakita ng kanyang medical record na wala siyang problema sa pag-iisip o anumang behavioral disorder. Maayos at balanse rin ang pamumuhay ni Nam Lee. At umiinom lang din siya ng alak kapag may mga pagtitipon o mahahalagang okasyon sa negosyo. Dahil dito lalong naging mahirap intindihin ang nangyari. Paano nga bang isang halos perpektong tao ay naging malupit na mamamatay tao na siya pang sumira sa mga mahal niya sa buhay? Matapos ang tensyonadong standoff, agad na nakipag-ugnay ng mga pulis ng Clinton sa Mississippi Bureau of Investigation upang magsagawa ng masusing investigasyon. Kahit na namatay na si Nam Lee sa operasyon ng Special Forces, napakahalaga pa ring malinawan ang buong pangyayari.
Layunin ng investigasyon na muling buuin ang mga naganap, tukuyin kung anong uri ng krimen ang nangyari at higit sa lahat, alamin ang tunay na motibo sa likod ng massacre na ito. Ang bahay sa Fox Hill Drive ang naging sentro ng malalim na forensic investigation na tumagal na ilang araw. Labas-pasok ang mga eksperto sa crime scene upang mangalap, magsuri at idokumento ang bawat detalye at ebidensya na makakatulong sa paglilinaw ng kaso. Batay sa unang obserbasyon, tinutukoy ng mga investigador na ito ay isang matinding kaso ng domestic violence na humantong sa hostage situation. Walang bakas na may ibang taong pumasok sa bahay. Lahat ng ebidensya ay tumuturo sa isang konklusyon, ang salarin ay ang mismong may-ari ng bahay na si Namli. Sa loob ng bahay nagkalat ang mga basyo ng bala sa paligid ng mga bangkay na nagsilbing parang mapa ng kamatayan. Sa pamamagitan nito natukoy ng mga eksperto ang eksaktong posisyon ng bawat putok at direksyon ng bawat bala. Mahalagang detalye rin ang lahat ng biktima ay tinamaan ng bala sa pinakamalapit na distansya. Ipinapakita nito na ang pumatay ay kumilos ng direkta, mabilis at walang pag-alinlangan. Ang TV ay nakabukas pa at ang ilaw at nakahanay pa ng maayos ang 8 na pares ng chopsticks sa pagkainan. Mga tahimik na saksi ng isang hapunan ng pamilya na biglang nauwi sa trahedya. Hindi rin natagpuan ang anumang sulat ng suicide note o paliwanag mula kay Namli. Wala ring bakas ng paggamit ng droga, maliban sa ilang basyo ng beer malapit sa lugar kung saan siya nakakubli. Ipinapakita ng mga detalyeng ito na maaaring hindi planado ang krimen, kundi bunga ng bigla ang galit o matinding provocation. Ayon sa forensic examination, halos sabay-sabay ang pagkamatay ng mga biktima bandang hating gabi hanggang madaling araw ng February 16, tungma sa oras na natanggap ng mga pulis ang emergency call. Sa ballistic analysis na kumpirma na lahat ng bala ay galing sa 9mm handgun na pag-aari ni Namli. Para muling buuin ang buong pangyayari, inanalisa rin ng mga investigador ang body camera footage ng SWAT team. Dito nakunan ang mahahalagang sandali ng 12 hours na siege, lalo na noong nagpasok sila ng surveillance robot sa loob ng bahay. Sa video ng robot nakita si Namli na nakaupo ng kaswal malapit sa bintana. May hawak na sigarilyo na parabang walang nangyayari. Nasa tabi niya ang baril at nakapalibot ang malamig na bangkay ng 4 na biktima sa kanyang harap. At pinaka nakakainis ay ang tila mapanglait at malokong asal na ipinakita niya laban sa mga pulis. Bukod sa mga ebidensya, nagsimula rin kausapin ng mga investigador ang mga kapitbahay upang alamin ang kasaysayan at pinagmula ng pamilya ni Namli. Isa sa mga nakapanayam ay si Don Marison, kapitbahay na malapit lang sa lugar. Nagbigay siya ng mahalagang pahiwatig para sa investigasyon. Ayon kay Marison, ilang ulit nang dumating ang mga pulis sa bahay ni Namli noon upang mamagitan at ayusin ang mga alitan. Ipinapahiwatig nito na matagal nang may bitak at problema sa pamilya bago pa man sumabog ang trahedya. Nang beripikahin ang impormasyong ito ay tugma sa record ng mga pulis. Batay sa opisyal na datos, ang bahay na yon ay naging pakay ng 2 tawag sa 911 sa nakaraan. Pareho itong may kaugnayan sa alitan ng mag-asawa at senyalis ng karahasan sa tahanan. Bagamat hindi umabot sa antas ng malalang insidente na nangangailangan ng matinding aksyon, malinaw rin itong nagsilbing babala. Ipinapakita nito na matagal nang umuusbong at lumalala ang tensyon at gulo sa loob ng pamilya ni Namli. Ang natuklasang ito ay maaring maging mahalagang piraso ng palaisipan upang maunawaan ang motibo sa likod ng massacre. Posible kayang ang malagim na trahedyang ito ay huling pagsabog ng mga alitan sa pamilya na matagal nang naipon at lumala sa loob ng buwan o kahit taon. Dahil sa sobrang bigat at komplikado ng kaso, nakilahok na ang Federal Bureau of Investigation o FBI upang magbigay ng professional at technical na support sa lokal na investigasyon. Ang mga eksperto sa forensic psychology ng FBI ay nagsagawa ng detalyadong pagsusuri sa ugali at psychological na katangian ni Namli. Batay sa ebidensya at impormasyon, inuri ang kasong ito bilang kabilang sa Family Annihilator Group, isang terminong ginagamit para sa mga salari na pumapatay sa karamihan o lahat ng miyembro ng kanilang sariling pamilya. Ayon sa criminal psychology, ang ganitong uri ng kriminal ay karaniwang kalalakihan na nasa middle age. Madalas nagpapakita ng pagiging dominante o mapangkontrol sa pamilya at dumaranas ng matinding psychological pressure o biglang pangyayari sa buhay na naging mitsa ng matinding galit. Nang i-apply ang pagsusuring ito sa kaso ni Namli, napansin ng mga eksperto na kahit wala siyang mabigat na criminal record, ang mga naunang insidente ng pulis sa kanilang bahay ay palatandaan na ng pagiging marahas at pagkawala ng kontrol.
Ayon sa kanilang teorya, posibleng si Namli ay sanay na itago ang tunay niyang emosyon at kalagayan sa isip. Sa panlabas, mukha siyang perpektong padre de pamilya, masayahin, mabait at maalaga. Ngunit sa loob, maaring may matinding laban sa sariling kaisipan niya, negatibong kaisipan at pinipigil ang damdamin at mga psychological problem na hindi niya kayang o ayaw niyang ibahagi sa iba. Ayon sa teoryang ito, nang umabot na sa sukdulan ang naipong bigat ng isip at emosyon, maaring dahil sa isang tiyak na pangyayari o matagal nang naiipon na iba't ibang suliranin, hindi na nakayang panatilihin ni Namli ang kanyang huwad na anyo at tuluyang sumabog sa isang malupit at hindi na maibabalik na aksyon. Gayunman, kahit makatwiran ang psychological na teoryang ito, nananatiling malaking balakid ang pag-alam sa tunay na motibo. Maaring ito ay sanhi ng alitang mag-asawa, selos, problema sa pera o ibang dahilan na hindi pa matukoy. Ngunit lahat ng tanong na ito ay nanatiling haka-haka dahil patay na ang salarin. Lahat ng biktima ay wala na rin at walang saksi na makakapagsabi kung ano talaga ang nangyari. Sa paghahanap ng kasagutan, tumuon ang imbestigasyon sa pagsusuri ng kalagayang pinansyal ng pamilya. Lumabas sa resulta na ang nail salon nila ay maayos ang takbo at kumikita ng maayos. Walang ebidensya na may pinansyal silang problema. Sa mga panayam naman sa mga kaibigan, katrabaho at malalapit na kaanak, halos lahat ay nagbigay ng positibo at pagkakapareho sa paglalarawan tungkol sa pamilya. Pinatotohanan ng mga nakapanayam na si Namli ay lagi nagpapakita ng malalim na pagmamahal sa kanyang asawa at 2 anak na babae. Wala ring senyales na gustong tapusin ng kanyang asawa ang kasal o mag-file ng divorce. Matapos alisin ang mga karaniwang motibong maaring magdulot ng trahedya sa pamilya, iisa na lang ang posibleng dahilan. Maaring si Namli ay nakakaramdam ng hindi komportable, matinding pressure o pagkawala ng kontrol sa sariling tahanan dahil sa sobrang dami ng kasamang kaanak ng asawa. Ang palagiang presensya ng kanyang hipag ng fiancé nito at ng matandang tagapag-alaga ay posibleng nagdulot ng tahimik na tensyon at naipong alitan tungkol sa espasyo, pribadong buhay o papel sa pamilya. Ngunit dahil ang lahat ng maaring magbigay linaw sa tunay na motibo ni Namli ay nasawirin, na natiling haka-haka lamang ang teoryang ito at hindi mapapatunayan o mapapabulaanan. Kahit may limitasyon sa pagtukoy ng malinaw na dahilan, nakipagtulungan ang mga investigador sa mga eksperto sa criminal psychology upang buuin muli ang sunod-sunod na pangyayari batay sa ebidensya, testimonya at professional na pagsusuri. Noong gabi ng February 15, 2019, matapos ang normal na araw sa NV Nail Salon, umuwi ang buong pamilya sa bahay sa Clinton. Kasama ni Namli ang kanyang asawa, si Lan, pati ang kapatid nitong si Lee at ang fiancé na si Min at si Chu. Nagkaroon sila ng masayang hapunan. Lahat ay masigla at masaya sa kanilang usapan, ngunit may isang bagay na napansin ng mga eksperto kalaunan. Habang lahat ay aktibo at masigla, si Namli lamang ang tahimik at hindi gaano nakikipag-usap. Pagsapit ng hating gabi, inihiga ni Chu ang 2 bata sa kanilang kama. Samantala, sa sala, nag-uusap pa si Namli at ang kanyang asawa kasama si Lee at si Min. Bandang 2:00 ng umaga, biglang nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Doon na sumabog ang matagal nang naipong galit ni Namli. Kinuha niya ang kanyang 9mm na baril at sinimulan ang malupit na pamamaril. Ang unang putok ay nakatutok direkta sa kanyang asawa at sobrang lapit. Bumaksak sila sa sahig at ang kanyang nightgown ay nabahira ng dugo. Nakita ito ni Lee at napasigaw sa takot. Si Min ay sumubok namang kumalma, ngunit siya ay tinamaan ng 2 sunod-sunod na bala. Sa takot, umiiyak na nakiusap si Lee habang nasaksihan niya isa-isang bumabagsak ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit nagpatuloy si Namli sa kanyang malupit na pamamaril at sa loob lamang ng 1 minuto, 3 buhay ang nawala sa kamay niya. Sa mga sandaling yon, mabilis na tumakbo si Chu palabas mula sa kwarto ng mga bata at nakita ang malagim na eksena. Gusto sana niyang bumalik sa kwarto upang kunin at iligtas ang 2 apu-apuhan, ngunit hindi din siya nakaligtas kay Namli. Masyadong mabilis ang lahat sa ilalim ng matinding galit at malamig na dugo ng lalaki. Nang magising ang 2 anak na babae at umiiyak, saka lamang bahagyang nagulantang at natauhan si Namli. Ngunit kahit ganon, hindi pa rin niya kayang harapin ang gulong mismong siyang lumikha. 2:30 na ng madaling araw nang dumating ang mga pulis matapos matanggap ang emergency call. Lumapit ang isang pulis sa pintuan at nagtanong tungkol sa sitwasyon sa loob. Muli na namang naging magulong isip ni Namli at itinutok ang kanyang baril sa mga pulis. Pinutok ang baril kaya napilitan ng mga pulis na lumayo, magtago at tumawag ng backup.
Agad na isinara ni Namli ang pinto at inilak ito, saka isinara ang mga kortina sa bintana. Nag-reload siya ng bala at dinala ang dalawang anak sa ligtas na lugar sa loob ng bahay. Alam niyang hindi na siya makakatakas, pero wala rin siyang tapang para wakasan ang sariling buhay. Sa labas, unti-unting dumating ang mga karagdagang puwersa. Pinalibutan ng mga pulis ang buong lugar at pinanatiling malayo ang mga osisero. Pagsapit ng madaling araw, ang dating tahimik na Fox Hill ay naging magulo dahil sa pula at asul na ilaw na dose-dose ng sasakyan ng mga pulis. Bandang alas 5 ng umaga matapos maayos ang pwesto ng mga pulis, dumating ang isang negotiator para makipag-usap kay Namli. Pero tumanggi ang sospek at ipinagbawal ang mga pulis na pumasok sa bahay. Sinubukan ng negotiator na pahabain ang usapan para hikayatin si Namli na palayain ang mga bihag at sumuko. Sa oras na ito, hindi pa alam ng lahat ang kalagayan ng 4 na tao sa loob ng bahay. Pero wala nang paligoy-ligoy pa si Namli sa pagsabi na patay na ang mga biktima. Lubos itong ikinagulat ng mga otoridad dahil dito nagbago sila ng plano. Una ay kumbinsihin si Namli na palayain ang 2 bata bago sila tuluyang umatake. Patuloy ang pagtunog ng telepono at tumagal ang tensyon hanggang sa alas 10 ng umaga. Nakita ni Namli na takot at gutom na ang kanyang mga anak kaya sa wakas ay naantig ang kanyang puso. Hiningi niya na umatras sa mga pulis, sa kanya binuhat ang kanyang 2 anak papunta sa pintuan. Bandang alas 11 ng umaga matapos ang maingat na pagmamasid, bahagyang binuksan ni Namli ang pinto at itinulak palabas ang kanyang 2 anak upang tumakbo papunta sa mga pulis. Nagbigay ng malaking ginhawa sa lahat na makitang ligtas na ang 2 bata. Agad silang dinala sa ligtas na lugar para sa medical na pagsusuri. Sa kabutiang palad sila ay nagtamo lamang ng trauma ngunit walang pisikal na sugat. Ngayon si Namli na lamang ang natira sa bahay kasamang 4 na walang buhay na katawan. At ngayon si Namli na lamang ang natira sa bahay kasamang 4 nang wala ng buhay na katawan. Gustong sugurin ng mga pulis ang loob ngunit may hawak pa ring baril si Namli. Sinubukan muli ng negotiator na hikayatin siyang sumuko, ngunit nanatili siyang desidido na lumaban hanggang sa kamatayan. Lumipas pa ang 1 oras at nagdesisyon ang pinuno ng operasyon na gumamit na ng puwersa. Sa simula, pinag-usapan nila ang pagpasok ng robot na magmamasid sa loob ng bahay. Ang mga larawang ipinadala sa screen ay nagpatindig ng balahibo sa maraming opisyal. Bukod sa mga bangkay, nakita ng rescue team si Namli na nakaupo sa gitna ng sala at nagpaputok pa sa robot dahilan upang mawalan ito ng koneksyon at signal. Ang aksyong ito naging huling patak ng kanilang pasensya, kaya wala nang natitirang tiyaga pa para sa sospek. Napilitang ilabas ng rescue team ang huling plano upang tuluyang pahupain ang sospek. Una, nagtapon sila ng tear gas bilang huling babala. Kapag hindi pa rin sumuko si Namli, malalantad ang kanyang kinaroroonan. Bandang 12:30, inutusan na ang SWAT na maghanda para sa pagsalakay. Isang sniper din ang nakapwesto sa magandang posisyon. At nang lumapit si Namli sa bintana upang silipin ang sitwasyon, biglang umalingaw-ngaw ang putok. Inutusan na ang sniper na umatake. Isang bala ang tumama sa dibdib ni Namli sa pamamagitan ng bintana. Agad siyang nawalan ng kakayahang lumaban at sumigaw na ang utos. Mabilis na sumugod ang mga SWAT team mula sa 2 direksyon. Ang isa ay bumasag sa pangunahing pinto at pumasok habang ang isa naman ay dumaan sa bintana. Mabilis na sinuri ang sitwasyon, pinigilan ang sugatang si Namli at tinignan kung mayroong pang buhay sa loob ng bahay. Pagkatapos matanggap ang signal na ligtas ng lahat, agad ding pumasok ang mga medical team at mga pulis upang gampanan ang kanilang tungkulin. At sa wakas matapos ang 12 hours na tensyon, natapos din ang standoff. Agad na dinala si Namli sa hospital na nasa kritikal na kondisyon. Sa kabila ng pagsisikap ng mga doktor na iligtas siya, binawian pa rin siya ng buhay dahil sa labis na pagdurugo. Dahil ang tanging sospek ay namatay na at ang kaso ay nagsara ng walang paglilitis at walang malinaw na paliwanag sa motibo, iniwan nito ang publiko na lubos na napapagabag at inuusig ng alaala. Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!